Nanginginig ako sa mga nabasa ko na para bang bumaba pati ang pagkababae ko. Sinasabi pa ng babae na baka raw mahuli ko sila sa mga pinagagagawa nila. Tinanong niya ako kung bakit namumutla ako at nanginginig. Sinagot ko siya ng masakit lang yung ulo ko. Last year ay kinasal kami ng asawa ko. Sa una naming pagsasama maayos naman. Masaya at payapa yung utak ko. Mabait yung asawa ko, walang bisyo, matulungin at masasabi ko na siya yung lalaking naiiba sa lahat. Bago pa ang kasal namin ay tanda ko pa yung sinabi niyang gusto niya ng privacy. Ayaw niyang pakialaman yung cellphone niya na lalo pat marami daw importante dito na siya lang yung nakakaalam. At yun nga ay nirespeto ko dahil may tiwala ko sa kanya. Wala akong napapansin kakaiba nung una, not until dumadalas na yung pag-online niya ng madaling araw na yon at tulog pa ako. Napapansin ko na rin na hindi lumalayo yung cellphone niya na halos hawak-hawak niya to lagi. Minsan napapanaginipan ko pa na naglolo ko siya pero hindi ko yun pinapansin. Nag-iba na yung pakiramdam ko sa mga ikinikilos niya na para bang meron talagang hindi magandang nangyayari. Yung unang pagkakataon na nahawakan ko yung cellphone niya ay parang aatakihin yung puso ko sa kaba. Hindi ko alam yung password ng cellphone niya kasi hindi naman niya yun binibigay sa akin. Kaya't naisipan kong i-connect yung birth year niya para ma-open at talagang nabuksan ko yon. Una kong chinek ay yung messenger at doon ay bumungad sa akin yung kalandian niya. Pero binaliwala ko yun na para bang walang nangyari. After a week, habang wala siya, kinuha ko ulit yung cellphone niya. Pero pag enter ko ng password ay hindi ko na mabuksan. Laging bumabagabag sa akin na bakit siya nag-iba ng password. Kaya humanap talaga ako ng timing para malaman ko yon. Nung nakita ko siya nagsi-cellphone ay minabuti kong sundan yung mga tinatype niya. At nakuha ko ulit yon. At dahil lagi niyang hawak yung cellphone niya, kaya inutusan ko siyang bumili ng shampoo. At nung lumabas na siya, tiningnan ko ulit yung cellphone niya at na-open ko nga ulit. Inginig ako sa mga nabasa ko na para bang bumaba pati yung pagkababae ko. As lumala pa yung landi ang nabasa ko kaysa nung una na talagang nakuha pa nilang mag-phone habang kasama niya ako sa isang bahay. Alam nung babae na may asawa yung kalandian niya at sinasabi pa niyang baka nga raw mahuli ko sila sa pinaggagawa nila at marami pa akong nakita na talagang hindi ko na masikmura. Nung napansin ko na bumalik na siya, binaba ko na yung cellphone na para bang walang nangyari at nung iabot niya sa akin yung shampoo ay nanginginig yung kamay ko nung abutin yun. Tinanong niya ako kung bakit ako namumutla at nanginginig at ang sinagot ko naman sa kanya ay masakit lang yung ulo ko. After nun ay naligo na ako na parang wala ako sa sarili at umiiyak pero wala nang luhang lumalabas na nanginginig pa ako na parang may sakit. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako at nagkulong sa kwarto. Tinawag niya ako upang mananghalian na nga kami. Pero hindi ako kumain ng sabay sa kanya. Kaya naman nauna na siyang kumain. Gutom ako pero hindi ko kayang lumunok ng kanin sa sobrang sama ng loob. Halipas ang ilang oras ng paghihintay sa babae, umakyat na siya sa kwarto para tingnan ako. Nabot ko yung ice cream niyang bigay pero nagsara pa rin ako ng pinto. Kaya naman tumaas yung boses niya at gusto niyang pagbuksan ko siya kaya pinagbuksan ko na. Nasa sulok ako, tinatanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Nung una pinapanindigan ko pang wala lang pero kalaunan ay nadala na rin ako ng sobrang sakit at napaiyak na nga ako. Kinumpronta ko siya sa nakita ko sa cellphone niya. Nung una ay parang wala siyang alam. Inosenteng inosente, ngunit nung sinabi kong nakita kong lahat, ang sinagot niya lang sa akin ay trip lang daw yon. Na wag ko daw pansinin yun kasi wala lang daw yon. May anak na sana kami pero namatay rin yun ang ipinanganak ko. Aminado ako na nag-iba talaga yung pangangatawan ko mula nang magkaanak ako. Tumaba at lumaki ang bilbil unlike nung dalaga pa na maganda yung pangangatawan. Ever since nagsama kami, never siyang nagkusang gawin yung marital duty niya sa akin. Na pag nasa kwarto kami, tulog agad nang walang pasabi. Lagi niyang rason pagod lang daw siya sa trabaho niya. Isa siyang teacher at iniintindi ko yon. Pero hindi ko maintindihan bakit kaya niyang magparaos mag-isa habang nanonood ng videos. Magkasama naman kami lagi. Sobrang sira na yung peace of mind ko at hindi na agad ako makatulog sa gabi. Marami akong tanong na kinu-question ko rin yung sarili ko. Although nakikita ko yung pagbabago niya ngayon pero nawawala na yung tiwala ko sa kanya. Mami Len, mahal na mahal ko yung asawa ko at ayaw kong i-give up. Yung pagsasama namin, please give me some advice. Letter sender, Rina ng Romblon. Sa papaanong paraan mo makukuha yung peace of mind if ganyan na closer yung labanan? Yung pagbawalan kang hawakan kaagad yung cellphone. Intentional yung panggagago. Ikaw naman si Gaga, hahanapin sa sarili yung pagkukulang. Shout out sa mga kababaihan dyan. Huwag niyong inormalize na isisi sa self natin yung pagkukulang nila kung bakit sila nag-cheat. First and foremost, it's their choice. Na kahit na gaano ka pa kaganda, kahit na Miss Universe ka pa, kung cheater no excuse. May mga lalaki talagang hindi mo kontento. Nag-e-exist talaga yan, nagagawa pang tumikim ng iba at pugim-pugi sa sarili, makakapalang mukha. Sabi niya trip o may thrill kasi patago. May mga bagay na masarap daw kasing gawin kapag bawal, yung may challenge. Ang hirap ng sitwasyon mo pero kahit na anong mangyari, choose yourself. Hindi excuse yung nagbago na yung physical appearance mo para hanapin niya yun sa iba. Magsimula ka ng mag-move on para hindi ka maiwang nga. Imagine kakakasal mo lang. Ganyan stage sweetang-sweetan pa There are reasons for delay na kaya siguro hindi inalaw dahil sa mangyayaring ganyan. God wants to
remove him from your life, kaya siguro maaga pa lang nalaman mo na. Hindi mo makukuha yung peace of mind at hindi magtitinuyang habi mo if mananatili ka sa sitwasyon. Huwag kang iiyak-iyak dyan kasi lalo kang gagawing tanga niyan. Kung kaya mong bigyan ng second chance, sige, go for it. Decision mong tangahan pa. Pero kung masakit sa kalooban mo at may doubt ka, mag-isip ka at take a break muna. Yung loyalty and trust, mahalaga yan sa marriage. Kasi kung nagawa niya ngayon, in the future, pwede niya pa rin magawa yan. First and foremost, be true to yourself. Kaya mo bang harapin to na hindi mo ito isusumbat someday or hindi ikasisira ng pagkatao mo? Nakakadurog maloko. At the end of the day, your sense of well-being should be your top priority. I hope you fight for what you really deserve. And sabi nga, yung relasyon na wala ng tiwala ay wala ng kwenta.